Kung ang mga nasa Eastern Conference ay halos nagpalakas lahat ng kani-kanilang mga koponan at nagkaroon ng Wild East, tila mas naging balanse at mas mabangis ang liga ngayon mga idol dahil ang Western Conference ay masasabi pa rin nating bloodbath. Nandyan pa din ang mga naglalakasang koponan na palaging naghahari at palaging uhaw sa kampyonato. Una na dyan ang San Antonio Spurs, OKC Thunder, Denver Nuggets, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers at marami pang iba. Kaya sa video natin ngayon mga idol, pag-uusapan natin ang estado ng Wild West. Sino-sinong koponan ang asahan nating makakasabay this upcoming 2026-2027 season? Anong mga matitinding upgrades ang ginawa nila nitong off-season? Sino ang mga bagong kinuha nilang player para makatulong sa kanilang mga prangkisa? At paano ang magiging rotation nila para makipagbanggaan this year? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, iba na ang landscape ng NBA ngayon mga idol. Yung mga inaakala nating nasa ilalim dati, ngayon ay handa ng mang-agaw ng playoff spot. Unahin na natin ang Tier 1 ng dalawang hari ng kanluran. Sila ang mga koponan na giyera sa nakaraang Western Conference Finals at itinuturing na pinakamalalakas na prangkisa pa rin ngayon sa liga. Well, unahin na natin ang San Antonio Spurs, ang numero 1 banta. Matapos ang kanilang pambihirang ratsyada patungong NBA Finals noong nakarang season, ang San Antonio Spurs ang numero 1 team to beat ngayon sa West. Bakit? Dahil hawak lang naman nila ang nag-iisang alien at ang reigning Defensive Player of the Year na si Victor Wembanyama. Ibang klase ang evolusyon ng laro ni Wemby ngayon mga idol. Hindi na lang siya basta shot blocker. Isa na siyang unstoppable offensive force na hindi pwedeng i-single coverage. Isipin nyo na lang gaano kahirap pumatake sa loob ng paint kung nandun ang isang 7'4" na halimaw na kayang abutin ng kahit anong floater o layup gamit ng kanyang dambuhalang wingspan. Pero hindi pa dyan natatapos ang kalbaryo ng ibang teams. Mas pinalakas pa sila ngayon mga idol matapos makuha ang veteranong si Tobias Harris sa free agency para sa kanilang frontcourt depth. Ang pagdating ni Harris ay nagbibigay sa kanila ng solidong spacing at karagdagang wing scoring. Imagine nyo ba ang espasyo na ibibigay ni Tobias habang nasa loob si Wembanyama? Magkakaroon ng maluwag na perimeter at mas madali ang magiging ikot ng bola. Sila ang ultimate test para sa kahit anong koponan ngayong taon. Well, pangalawa mga idol ang Oklahoma City Thunder. Kung may koponan na pwedeng tumapat ng sabayan sa Spurs, yan ay walang iba kundi ang Oklahoma City Thunder mga idol. Pinangunahan nila ang West nitong nakaraang regular season bitbit ang napakataas na 64-18 win-loss record. Ang kanilang leader na si Shai Gilgeous-Alexander ay isang lehitimong MVP candidate taon-taon na walang tigil sa pag-atake sa basket gamit ng kanyang elite footwork. Ngunit ang problema ngayon sa Thunder mga idol dahil sa laki ng mga sahod ng kanilang mga stars ay kinailangan nila magpakawala ng mga key role players na napaka-importante sa kanilang koponan. Trinade nila sila Lu Dort, Isaiah Joe at Aaron Wiggins. Ito ay para makaiwas sa luxury tax penalties. Isang malaking downgrade ito para sa Thunder mga idol dahil ang mga kapalit lang nito ay ang mga rookies na nakuha nila sa drop. Pangatlo mga idol ang Denver Nuggets. Sa kabila ng medyo matumal at tahimik na galaw ng kanilang management ngayong off-season, hindi kailanman pwedeng malitin ang Denver Nuggets basta nasa kanila ang 3-time MVP na si Nikola Jokic. Ang basketball IQ ni Jokic ay sapat na para basagin ng kahit anong coverage ng kalaban. Nariyan pa rin naman ang kanyang mga matatapat na sundalo na sina Jamal Murray at Aaron Gordon upang panatilihin silang top 4 contender. Kahit wala silang malalaking splash sa free agency, ang chemistry naman at sistema ng Nuggets ay halos perpekto na mga idol. Well, kung playoff experience lang ang pag-uusapan mga idol ay meron sila niyan. Hindi lang talaga nakagalaw ang Nuggets ngayong off-season dahil sumobra na naman ang kanilang salary cap dahil sa laki na rin ng mga sahod ng kanilang main core. Well, syempre mga idol, nandyan din ang Houston Rockets. Sa kabila ng pagkabigo nila last playoff, heto ang Houston Rockets ngayon mga idol at nagdagdag pwersa sa depensa at opensa. Dumagdag ngayong off-season sa kanilang isa sa pinakamahusay na lockdown defender na si Marcus Smart na galing sa Lakers last season at ang isang elite shooter na makakapagbigay ng floor spacing na si Bogdan Bogdanovic. Well, tiyak na malaking banta ngayon ng Rockets mga idol dahil nandyan pa rin ang kanilang mga young stars at ang kanilang future Hall of Famer na si KD. At syempre nandyan din ang Los Angeles Lakers. Well, sa paglipat nga ng koponan ni LeBron James papunta sa Philadelphia 76ers, tila ito na ang simula ng era ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Nag-rebuild ang Lakers, nakakuha nila si Walker Kessler sa isang sign and trade deal mula sa Utah Jazz. Pinapirma si Austin Reeves sa isang dambuhalang 4-year contract. Pinapirma rin nila sina Matisse Thybulle, Quentin Grimes, Colin Sexton, Kevon Looney, Zaire Williams at Sandro Mamukilashvili. Ito ay para palakasin ang rotation depth. Well, kaabang-abang kung paano pamumunuan ni Luka Doncic ngayon ng Lakers mga idol.
At syempre nandyan din ngayon ang Minnesota Timberwolves, ang mayroon ngayong elite backcourt. Bumuo ng napakalaking ingay ang Timberwolves sa trade market ngayon 2026 off-season. Nawala man sa kanila si Julius Randle, sila naman ay gumawa ng isang pinakamalaking hakbang para makabuo ng bagong elite backcourt. Nakuha nila ang superstar playmaker na sila Melo Ball sa isang malaking 4-team blockbuster trade mula sa Charlotte Hornets. Ang layunin, maging katuwang at tagapagbigay ng bola sa kanilang franchise player na si Anthony Edwards. Kapag pinagsama mo ang passing vision at flair nila Melo sa transition kasama ang athleticism at scoring prowess ni Ant-Man, magkakaroon ng isa sa pinaka-eksplosibong duo sa fast break mga idol. Bukod kay Lamelo, nakuha rin nila si Josh Green, isang mahusay at maasahang 3-and-D role player na galing rin sa parehong trade. At hindi pwedeng kalimutan na opisyal nilang pinapirma si Ayo Dosunmu ng 5-year $112 million contract upang manatili bilang mahalagang rotation guard. Siksik, liglig at umaapaw sa talento ang guard rotation ngayon ng Timberwolves mga idol. Ngayon para naman sa mga kupunang maglalaban-laban sa top 7 hanggang top 10. Ang mga kupunang ito ang posibleng dadaan sa play-in tournament, pero wag natin silang mamalitin mga idol dahil ang mga delikado at mapanganib na kupunang ito sa Western Conference ngayong 2026-2027 season ay may kakayahang manungkit ng panalo laban sa mga favorites. Well, una na dyan ang Phoenix Suns. Pinanatili naman ng Phoenix Suns ang young star power nila. Hawak pa rin nila ang matinding scoring threat ni Devin Booker at Jalen Green. Pero nagkaroon din sila ng upgrade ngayong offseason mga idol. Nakuha nila ang dynamic scorer na si Miles Bridges mula sa Hornets upang magbigay ng karagdagang athleticism at wing firepower. Well, last season kitang-kita na hindi pa gaano nakakabuo ng chemistry ang batang core nila. Ngunit ngayong season mga idol, mukhang isa ang Suns sa mga makikipagsabayan sa Wild Wild West. Hindi lang dahil sa pagkuha nila kay Bridges, kundi baka ito na ang posibleng pagbuo na ng chemistry nila mga idol. At syempre nandyan din ang Portland Trail Blazers, ang bagong mukha ng prangkisa. Well, isa ang Portland sa itinuturing na pinakamalaking dark horse ng Western Conference matapos ang kanilang napaka-agresibong summer. Pagkatapos ng ilang taong pagiging bottom team, handa na silang bumangon ngayon mga idol. Well, isa din ang kupunan na ito sa abangan natin this upcoming season mga idol. Nakuha nila ang high-flying superstar guard na si Ja Morant sa pamamagitan ng isang napakalaking blockbuster trade noong huling bahagi ng Hunyo. Makakasama niya ngayon ang palaban na Portland dahil last season mga idol pumalag ang kupunan ito sa pamumuno ni Denny Advia at ngayon ay makakasama na din nila ang isa pang bituin na si Damian Lillard. Exciting ito mga idol. Well, syempre nandyan din ang Golden State Warriors. Well, si Stephen Curry pa rin ang sentro at namumuno ng kanilang opensa. Ang gravity ni Steph sa labas ng arc ay nananatiling problema ng lahat. Pero ang problema lang ngayon sa Warriors mga idol ay baka sa kalagitnaan pa ng season makabalik ang Robin ni Steph na si Jimmy Butler. At ang aasahan nating roster nila ay ang roster din nila last season na kung saan nalaglag sila sa play-in tournament. Ang malaking aasahan lang ng kupunan ngayon ay ang kanilang rookie na si Axel Lendeborg. Gayon pa man mga idol, ang experience at championship DNA ang magiging sandata ng Warriors, lalo na kung makakapasok sila sa playoffs. At ang ating panghuli ang Memphis Grizzlies. Matapos bitawan at titrade ang kanilang dating mukha ng prangkisa na si Ja Morant papunta sa Portland, pumasok ngayon ang Memphis sa isang mabilis na transition pace. Pero hindi sila magtatank na matagal mga idol dahil nakasentro na sila agad sa pag-build para sa kinabukasan. Si Boozer ay tinuturing na matibay na paborito ngayon para sa Rookie of the Year dahil sa kanyang napakataas na basketball IQ at polish post game. Ngunit para hindi maiwan sa ere ang mga bata, nagdagdag din sila ng mga solidong role players tulad ni D'Angelo Russell, Isaiah Stewart at nandyan din ang nakuha nila sa pag-trade kay Ja Morant si Jeremy Grant at Chris Murray. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo ngayon sa mga kupunan sa Western Conference?